Sa solo level ng Part 10, matapos nga iwan sila Jinwoo ng iba nilang kasamahan ay paunti-unti nang sumasara ang pintuan ng dungeon. Sinabi nga ng kanilang leader na alam na niya kung ano talaga ang nangyayari. Kaya sinabihan nito si Jinwoo na kailangan na nilang umalis ni Juhi dahil hindi magsasarado ang pintuan ng dungeon hanggat meron isang taong natitira sa altar. Inutusan nga ng leader si Juhi na tulungan si Jinwoo sa paglalakad para makaalis na sila sa dungeon. Pero hindi na magawang tumayo pa ni Juhi. Kaya naman nagpasya na si Jinwoo na siya na lamang ang magpapaiwan sa altar. At kaagad niyang sinabihan ni Jinwoo ang kanilang leader na tulungan si Juhi na makalabas ng dungeon. Hindi nga dito sumasang-ayon ang kanilang leader, ngunit wala na silang oras. Sinubukan nga ni Juhi na pigilan si Jinwoo dahil nangako pa nga ito na magkakaroon pa sila ng dinner date pagkatapos ng dungeon raid na ito. Pero binigay ni Jinwoo ang kanyang nakuhang magic core sa dungeon at sinabing kukunin nito ang kabayaran kapag nakabalik siya. At agad namang pinatulog ng leader si Juhi upang makaalis na dahil nauubusan na sila ng oras. Sinabi nga ni Jinwoo sa kanilang leader na siya na ang bahala kay Juhi at ingatan niya ito. Naiwan niyang mag-isa ang ating bida sa loob ng dungeon at ligtas naman na nakalabas ang kanyang mga kasamahan. Nasabi nga ng ating bida na kung alam lang niya na mangyayari ito at dito na siya mamamatay ay kumuha na sana siya ng insurance. Sa ilang sandali pa nga ay nakita ni Jinwoo ang espada ng kanilang leader at sinabing kung mamatay na rin lang ito ay magsasama na siya ng isang monster sa kanyang hukay. Kahit nga nasa bingit na ng kamatayan ng ating bida, ay kitang-kita naman sa mga mata nito ang determinasyon na lumaban. Pero sa isang pag-atake nga ng statwa, ay kaagad itong tumilapon sa altar. At paulit-ulit nitong sinasabi sa kanyang isipan na ayaw pa niyang mamatay. Naisip nga niya ang mga sinabi ni Mr. Kim na meron itong pamilya kaya ayaw pa nitong mamatay, pero sagot nito sa kanyang sarili na meron din naman siyang pamilya at ayaw pa rin itong mamatay. Habang inaatake nga siya ng mga higanteng statwa ay pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili na wag na itong magsinungaling, na okay lang sa kanya ang nangyayari. At kung bibigyan lang sana ito ng isa pang pagkakataon ay mas pipiliin ito na mabuhay. Maya-maya pa nga nang malapit ng mamatay ang ating bida, sa huling pag-atake ng higanteng statwa, ay bigla na lang may lumabas na isang message notification sa kanyang harapan. Na may nakasulat na you have completed all necessary requirements of the secret quest, Courage of the Weak. Napaisip nga si Jinwoo kung ano ang nangyayari at ano ang ibig sabihin ng secret quest. Sa ilang sandali pa nga ay muli ulit may lumabas na notification na nakuha nga nito ang karapatan na maging isang player at kung tatanggapin niya ito. Sinabi nga ng system na wala ng oras ang ating bida at kung hindi niya ito tatanggapin, ay titigil sa pagtibok ang kanyang puso sa loob ng 0.02 seconds. Dahil nga dito ay wala ng ibang pagpipilian ng ating bida kung di tanggapin ang pagiging isang player ng system at tsansa na mabuhay. Matapos nga natanggapin ng ating bida ang pagiging player ng system ay kaagad ngang nagkaroon ng malakas na liwanag sa loob ng dungeon.